أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأفضل الصلاة وأتم التسليم على الصادق الوعد الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد للإسلام ولك الحمد للإيمان، عليك نتوكل وعليك نسأل، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam at sa lahat ng mga kapatiran natin na patuloy na nanonood sa ating mga video, inhiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na nawa sa mga sandaling ito tayong lahat ay biyayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kanyang habag at na kanyang awa, at nawa tanggapin ang lahat ng ating mga mabubuting gawain. Allahumma amin. Lalong-lalo na sa buwan ng Ramadan na ito na ipinagpala, na kung saan tayo ay inaatasan na tayo ay gumawa ng kabutihan. Ngayon mga kapatid, alhamdulillah, ang ating napag-isipan na ating ibabahagi sa inyo ay tungkol sa isang hadith na inshallah mag-aantig ito sa atin. Magbibigay sa atin ito ng aral sa ating buhay, dahil alam naman natin ang buhay natin dito sa mundong ito ay may karugtong ito sa araw ng paghukom, o may ugnayan ito sa araw ng paghukom. Kahit man saan tayo maroroon, ngayon kararating lang namin, pero subhanallah, dahil sa pagka-abala tayo masyado dito sa mundo, nagiging abala tayo sa lahat. Pero yun nga mga kapatid, makipag-unahan tayo sa paggawa ng kabutihan. Alam mo na kabutihan na ito ay papakinabangan mo, pakikinabangan ng karamihan, ay dapat mo tong pagyamanin at dapat mong gampanan. Dahil alam naman natin, di ba, may hadith si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may tao na dumating sa kanya at tinanong niya, usugo ng Allah, man ahabbun nas ilallah wa man ahabbul a'mal ilallah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas, wa ahabbul a'mal ilallah ay dukhul surur alal muslim. Subhanallah. Aw takshifu anhu qurba. Nabanggit natin yan kanina nung sa after Jum'ah sa ating lecture. Ano nga ba ang pinakamamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao? At ang sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamamahal ng Allah sa mga tao ay yaong tao na siya ay pinapakinabangan ng karamihan, taong matulungin, taong nagbibigay ng tulong, taong nagtuturo ng kabutihan. At alam po natin yan bilang mga Muslim. Kung ikaw ay isang Muslim dito sa mundo, ang pinakamabuting sayo ay nagtuturo ka ng kabutihan. Maging ikaw ay isang guro sa paaralan, maging ikaw ay isang mangangaral, maging ikaw ay isang ama, maging ikaw ay isang karpentero, maging ikaw ay isang engineer, maging basta anong profession mo, gawin mo to at gamitin mo to sa pagtuturo ng kabutihan. Dahil ang taong pinakamabuti na tao ay ang tao na maraming naiaambag na kabutihan sa mga tao. At ito naman mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi niya sa Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. You are the best nation ever raised to humanity. You are the best certain of people that Allah subhanahu wa ta'ala raised to humankind, because you enjoin what is right and you forbid what is wrong, and you believe in Allah. Know then that if you are among those who convey the message, those who are righteous, those who fear Allah, those who teaches or those who teach good to others, remember and know then that you are the best man, you are the best women that Allah subhanahu wa ta'ala has chosen you to among the people. Because this is the condition, and you forbid what is wrong. And of course the condition is that you believe in Allah. Because what is goodness, what is the sense of doing right,
and forbidding what is wrong, but you do not believe the oneness of Allah. So this is nonsense. Alhamdulillah, because Allah guides us into His religion. And this is the religion that Allah subhanahu wa ta'ala will only accept in the day of judgment. How blessed you are, how lucky you are a Muslim, you are listening to this, that Alhamdulillah, Allah guided us in His religion. So ngayon po, ang ating ibabahagi sa inyo ay tungkol sa 4 na mga bagay o 4 na mga katanungan na sa araw ng paghukom ay hindi kailanman ang isang tao ay makakalakad, makakagalaw, maliban sa itatanong sa kanya ang 4 na ito kung saan niya ito ginamit. Subhanallah. So napakalaking napakalaking pag-iimbestiga. Dito minsan kung sino yung naka-experience sa inyo sa mga korte, minsan sasabihin mo sa lawyer mo, uy, ano ba yung sasagot ko? Hihingi ka ng mga advice sa mga tao. Anong sasabihin ko pag itong tinanong ng judge? Ano, ganito, ganyan, ganyan. So dito sa araw ng paghukom, wala kang magpapatanungan, wala kang matatanungan, dahil ang bawat isa ay tatanungin siya. Hindi mo na sabihin, anong may advice mo sa akin, Sheikh, Ustad, aking ama, ina, anong may advice mo? Baka ito ang tatanungin sa akin, kasi siya rin ay lilitisin at siya rin ay tatanungin sa katulad nitong katanungan. Ang hadith na ito, rawahu fi Tirmidhi wa hadithun sahih wa sahahahu Sheikh Albani, at nariwaya ito ni Ibni Abbas. Sa isang riwaya, ito ay si an Abi Barzata bin Nadlah bin Ubaid al-Aslami, aythu annahu qala an-nabiyyu alayhi afdalu salatu wassalam, la tazalu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba'a, aw hatta yus'ala an umrihi fima afna, wa an ilmihi fima amila bih, wa an malihi min ayna iktasabahu, wa fima anfaqa, wa an jasadihi fima ablahu. Ito yun, yung mga 4 na yun. Although sa ibang hadith din, nagkaiba sila ng sequence, pero hindi lang sila nagkakaiba, dahil ito ang lahat na ibig sabihin nito. Sa araw ng paghukom, mga kapatid, alamin ninyo na hindi makakagalaw ang bawat isa sa atin o hindi makakalakad hanggat hindi siya tanungin sa 4 na katanungan na ito. Ayon sa sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ang nagbanggit nito ay si an Abi Barzata. Matatag hadithun sahih ito, mga kapatid. Hindi ito masasabi na sabi mong weak na hadith. So ngayon, sabi dito sa hadith na ito, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi makakalakad ang isang tao hanggat hindi siya matanong dito sa 4 na ito na mga katanungan. So anong katanungan? Unang katanungan ay an umrihi fima afna, kung saan niya ginamit ang buhay niya, ang oras niya, at ang kanyang pananatili dito sa mundo. Yung umrihi, ibig sabihin yung edad mo, yung buhay mo. Ang edad, ang buhay, yun na yung buhay mo dito sa mundo. Saan natin ito ginamit? Subhanallah. Ya Allah, maging saksi kayo. Kami na mga Muslim, aming inaalay ang buhay namin sa iyo. Dahil ikaw ang lumikha sa amin at ikaw ang aming Diyos, so inaalay namin ang buhay namin sa iyo. Dahil sa mismo siya ay nagsabi sa Quran na dapat tayong mga Muslim, inna salati wa nuzuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahu Akbar. Say, indeed, my prayers and my sacrifices and my life and my death, all for Allah. There is no God except Him. There is no God except Him, and I am not associating any partner to Him. And to Him I shall return back, and I am one among those who believe and who say that I am a believer in doing good deeds. Subhanallah. Mga kapatid, malalaman natin ito bilang isang Muslim, na kung bakit ikaw nandito sa mundo ay para sa Allah.
Alamin mo ang mundong ito, ang buhay na inaalay mo dito, hindi ito na ikaw ang tunay na buhay ang mundong ito. Ang mundong ito ay dumaan ka lang sa isang daan na ikaw ay patungo doon sa patutunguhan mo. Kumbaga na transit ka lang dito, only a certain period of time. And then after then you will move or you will transfer again to another place where this is the eternal place, the eternal abode that you will stay forever, that Allah will judge and reckon your deeds. Remember then that life on earth is very short, and your life on earth is only a fading shadow, and your life on earth is only a passing by. Dumaan ka lang. At hindi totoong buhay itong dito sa mundong ito. Parang panaginip lamang. So ngayon, ang buhay natin dito sa mundo, dapat ito ay inaalay natin sa Allah. Itatanong sa atin, saan mo ginamit ang buhay mo? Nung ikaw ay kabataan, nung ikaw ay tumanda, nung ikaw ay nag-asawa, nung ikaw ay nagtrabaho sa kumpanya na yan, nung ikaw ay nagturo sa ganito, nung ikaw ay pumunta sa ganon, lahat ng ito ay lilitisin ang bawat isa sa atin. Sa araw na buhay na kung saan ang bawat isa ay harapin niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma ta'ti nafsun tujadilu an nafsihi wa tuwaffa kullu nafsim ma'amilat wa hum la yuzlamun. Sa Quran, kung saan mismo ang Allah ang nagsabi na sa araw na iyon ang sarili ay lilitisin siya sa kung saan niya ginamit ang kanyang oras, o di kaya yung sarili niya ay laban sa kanyang sarili, magsasalita saan mo ito ginamit. Ang kamay mo, paa mo, mata mo, magsasalita, magiging saksi laban sa ginawa mo sa araw ng pag-ukom. Masya Allah mga kapatid, napakaganda ng Islam. Kasi alam natin na may paglilitis. May mga tao na bakit sila gumagawa ng kabutihan, bakit sila natatakot sa ganito, na ayaw nilang linlangin ang tao, ayaw nilang magkasala sa kapwa-tao, kasi kinatatakutan nila na magbabayad sila sa araw ng pag-ukom. Masya Allah, minsan sa mga maranaw, di ko makalimutan, na ito na, miyakang bayad datad, no, dad na utang ka naraka, sangi mo salamat, dad na psikatanta sa morealungan. Allahu Akbar, napakaganda yung ganun. Bakit? Kasi naniniwala ka na may araw ng paglilitis. Na dito sa mundo, pwede kang magbayad, pwedeng hindi ka magbayad, di ba? Kung wala kang may bayad, anong ibabayad mo, di ba? Sumingin ka lang ng kapatawaran. Ang problema, sa araw ng paghukom, wala ka talagang may babayad doon. Kasi, batid nyo ba sa araw ng paghukom, mga kapatid? Yung mabuting gawain mo na nagkasala ka sa tao, yung mabuting gawain mo makukuha niya, mapupunta sa kanya. Tapos yung masama sa kanya mapupunta sa'yo. Ano man ang inaasam mo na mabuti na gawain mo, mawawala yan sa araw ng paghukom sa dami ng maniningil sa ginawa natin. Ginawa mo o ginawa ko. Lahat tayo, sinasabi ko to of course sa sarili ko, hindi lang para sa inyo. Dahil sa lahat tayo dito ay inaatasan at pinagsasabihan dito. So, sa araw ng paghukom, dapat natin malaman na kung bakit tayo ay nagpapakabuti dito sa mundo. Dahil alam natin, sa araw ng paghukom, haharapin natin ano ang ating gagawin. Paano natin naharapin ang paglilitis? Paano natin naharapin ang pagpunta ng isang tao? Di ba sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ata'rifuna man huwal muflis?" Alam nyo ba kung sino yung taong tunay na lugi? Sabi nila, sugo ng Allah, siyempre yung taong nakawawa, yung walang pera, yung walang wala. Sabi ni Propeta, hindi yon. Ang tao na tunay na kalugian sa kanya ay sa araw ng paghukom na inaasam-asam niya na ang dami ng kanyang mabubuting gawain, ang dami ng kanyang sala, ang dami ng kanyang sadakat, zakah, hajj, umrah, gawaing mabuti. Pero dumating ang isang tao na nilibak niya, sinampal niya, sinuntok niya, wa akhada malahada, wa syatamahada, wa darabahada, hanggat lahat ng ito ay mawawala na biglang saglit na mawawala dahil kabayaran sa mga ginawa niya sa mga tao. Kaya dito pa lamang po sa buwan ng Ramadan, magpatawad tayo, humingi tayo ng kapatawaran sa pagkakasala sa kahit sino man na tayo ay nagkasala sa kanila. Kung wala kang may bayad, sabihin mo, may oras na babayaran kita. Ang mahirap kasi yung tao na mayroon na silang pera, hindi pa sila nagbabayad sa may mga nakautang sa kanila, yung nasampal nila, yung nalibak nila, yung lahat. So anyway mga kapatid, ito yung punto doon sa hadith na yon,
na ang buhay natin dapat ito ay inaalay natin sa Allah. An umrihi fima ablahu. Ibig sabihin, fima afnahu. Saan niya ginamit ang buhay niya? Kung saan mo ginamit, para sa Allah, matutunghayan ito sa araw ng paghukom. Pangalawa, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay wa an ilmihi fima amila bihi. At ang kanyang kaalaman kung saan niya ito ginamit. Saan mo ginamit ang kaalaman mo, kapatid? Bilang mga ngaral. Ako, tatanungin ko sarili ko, saan ko ginamit? At subhanallah, napaka mahirap eh. Kasi alam nyo yung situation na kung hindi ka magtuturo, kung hindi ka magbabahagi, itatanong sa'yo. Bakit hindi mo itinuro? Bakit hindi mo binahagi? Samantalang ikaw ay karapat-dapat na magturo dahil napagkalooban ka ng kaalaman, at ang kaalaman na ito ay isang amana, isang tiwala. So lilitisin ka pag hindi ka nagbahagi. O kung nagbahagi ka naman, totoo nga ba na nagbahagi ka? Nagturo ka para sa Allah o para sa sarili mong kapakanan, interes, o para ikaw ay hinahangad mo na maging tanyag o makilala na marunong at sikat at magaling? So napakahirap, hindi mo alam saan ka lulugar. Ayaw ko magturo kasi baka sabi nila nagyayabang ako. Bakit? Para pala sa mga tao kaya hindi ka magtuturo? Pagtatambal yun, di ba? O nagtuturo ka naman para makita nila na ako'y nagtuturo para din sa tao. So ikaw ay nagpakitang tao. So saan ka? Doon ka sa gitna. Nochi balachi. Wala kang pakialam anong sabihin ng tao. Importante gawin mo ang tama. Importante gawin mo kung ano ang ikalulugod ng Allah. At wag mong isipin kung ano ang ikalulugod ng mga tao. After all, at the end of the day, Allah subhanahu wa ta'ala will be the one. He is the one who will judge and recount us in our deeds. He knows what is in our hearts. Diba? So wag mo isipin anong sasabihin ng tao. Isipin mo, nandyan ang Allah, nalilitisin ka niya. Nandyan ang iyong Panginoon na binabantayan ka. Saan mo ginamit ang mga ipinag-uutos niya sa iyo, lalong-lalo na ang kaalaman. Mga kapatid, sana po kayo na mga nanonood at yung manonood pa sa video ko to, mamatay man ako, kahit anumang mangyari sa atin, sana maging saksi kayo sa araw ng paghukom na kahit papaano nagsama-sama tayo sa buwan ng Ramadan. Kahit papaano napapanood nyo ako, hindi ko man kayo kilala, pero sana inshallah sa araw ng paghukom lipunin tayo ng Allah sa paraiso. Allahumma amin. Masabi mo, ya Allah, Ustad, ikaw yung nagturo sa akin at nakikinig ako at ito natanggap ako sa paraiso, ganyan-ganyan. So sana lipunin tayo ng Allah. Allahumma amin, ya Allah, maging saksi ka na kami ay nagtitipon para sa'yo. Majtama ako fi baitin min buyutillah. Nagsasama-sama tayo dito, mga kapatid, upaman samranaw na ditano siya ditimu-timu sa kawang, aditano kakaipa, kanabatan tutungan na ya, na ebo sa pakialimud tano na para buko limu, agu para buko babayatano siya ko Allah, agu para sa agyang utwak maparalutano, agyang utwa limu, agu balas o Allah. Bakit tayo nagtitipon, mga kapatid? Dahil para kalugdan tayo ng Allah, dahil mahal natin ng Allah, at bakit din? Kasi natatakot tayo sa Allah, na baka tayo sa araw ng paghukom lilitisin niya tayo. Bakit hindi natin ito ginawa? Bakit hindi natin ito isinabuhay? At ito nga sa araw ng paghukom, alamin mo, hindi ka makakagalaw. You cannot move your step. You cannot move your foot. Why? Because you will be asked. Before anything else, Allah will ask you, where did you use your life, your time on earth? Second thing is that where did you use your knowledge? Ang ating kaalaman. Mga kapatid, ang pinakamabuting tao ay ang taong nagtuturo ng kabutihan. Ikaw, kung may alam ka na kunting hadith, kung may alam ka na katuruan ni propeta, baliguan ni walau aya, ituro mo to, ipamahagi mo o magbigay payo ka sa tao. Dahil ang taong mabuti ay ang tao na siya na gumagawa ng kabutihan at nagpapabawal ng mga kasamaan. Pangatlo na sinabi ni propeta alayhi afdalu salatu wasalam ay ang kanyang yaman. Saan niya ito kinuha at papaano niya ito ginamit? Saan niya ito ginastos? Subhanallah, napakalaking paglilitis yan, mga kapatid.
Kung ikaw na nainggit sa mga mamayayaman, isipin mo na lang na kunti ang paglilitis mo. Kasi sa araw ng paghukom, batid mo ba na ang mga mahirap, mas mauna daw sila pumasok sa paraiso ng 500 taon or 50 years bago pa litisin ng mga mayayaman. Kasi ang mayayaman, siyempre, lilitisin. Saan mo ginamit yung pera mo, saan mo siya kinuha, paano mo siya ginamit. Samantalang ikaw miskon, pobre akin siya kiyanan, padagang siya maman. Miya ka pepe amal, pakasuldan niyo, kaka nababututala, umigay sa zakat, sadaka, diretso sa paraiso. Ikaw na mayaman? Wait. Sandali. Hulat muna sa imong kinabuhi. Ngano man di ay? Asa mo gikuha imong kwarta. Unya, asa mo siya gibuhat. Unya, asa mo siya gigasto. Tanan ana. Ipangutana sa imo sa araw ng paghukom. Itatanong yan ng Allah. So, anong mangyayari ngayon sa araw ng paghukom? Di ba? So, dapat po natin alamin. Maski kunting real, maski 1 real, 1 piso, na kinuha mo, ninakaw mo, inangkin mo, itatanong yan sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom. At paano mo ginamit? Yung yaman mo na kinuha mo, saan mo ito ginamit? Paano mo ito ginastos? Subhanallah, paano pa kaya yung mga tao na kumakain ng mga yaman ng mga yaman ng maraming tao? Yung kaban ng bayan, kung tawagin. La hawla wala quwwata illa billah. Mga kapatid, tignan nyo sa kapanahunan ni Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, sa isang gabi hindi makatulog yan. Isang amiril mu'minin, isang leader sa Islam, ang ginagawa niya bago matulog yan, minsan sa gabi nagkukubli na para hindi malaman na siya yung amir. Pumupunta siya sa pilalakaw niya na dalmaingod. Pumupunta siya sa mga liblib na lugar na gabi. Tinitignan niya sino yung may mga hinahin, sino yung may mga suliranin, sino yung may mga problema. Dahil ayaw niya na sa araw ng paghukom may tanong sa kanya, Omar ibn al-Khattab, naging leader ka. Ano ang nangyari sa tao na may sakit? Anong nangyari doon sa mga pamilya na ganito ang nangyari? Upang man, naminikay kasiran, ikaw ba ay nagbisita sa kanila? Na naibigay po ba ang karapatan nila? Subhanallah. Napaka maraming pananagutan sa araw ng paghukom. So, sana ganun tayo. Allahu Akbar, ya Allah. Mga kapatid, wallahi, sa totoo lang, this is a reminder to each and every one of us. Hindi ibig sabihin natin sinasabi ito, ako rin ay perfect na katulad nyo. Hindi, maaari ako din. Maaari ako, ikaw, kahit sino sa atin, pwedeng maging biktima. Akala natin napakabuti natin, akala natin nagtuturo tayo, pero nakakalimutan natin ang ibang aspeto ng buhay natin na may mga tao na natanggalan natin ng karapatan, nalinlang natin, nalibak natin, nakuha natin ng mga yaman nila. So, paglilitis ito sa araw ng paghukom. So, ibig sabihin, ang pera mo, ang kayamanan mo, saan mo ginamit? Saan mo kinuha? Tapos, paano mo ginamit? At sinabi dito ng mga pantas, iba-ibang uri, may mga yaman na galing sa halal, tapos, ginamit mo siya sa halal. Yan ang pinaka number 1 at perfect na tao na mabuti. Naghanap buhay na halal, galing sa pawis niya, ginamit niya sa halal. May mga tao naman na nakakuha ng halal, nagtrabaho at nakakita ng halal na pwede galing sa Allah, pero ginamit niya sa haram. Bumili ng droga, bumili ng alak, tumulong sa mga tao na gumagawa ng mga masasama. Halal yun, pero ginamit mo siya sa haram. At ang pinakamasamang tao ay ang tao na galing na sa haram, tapos ginamit pa niya sa haram. So mga kapatid, ang pera po natin, ang yaman natin ay itatanong yan sa atin sa araw ng paghukom. At sana maging saksi ang yaman mo, na maging saksi sa iyo sa kabutihan mo. Ngayon pa lang alamin mo ang pera mo, ang kayamanan mo, ikaw ang kanyang amo, ikaw yung kanyang leader, ikaw yung dapat may kapangyarihan. Maraming tao na yung pera nila nandyan, pero sila ang naging alipin ng pera.
Instead na yung pera na dapat ibigay sa mga maralita, mahihirap, hindi sila nagbibigay. Nakontrol sila ng pera nila. Yung tao na gustong kumain para sa sarili niya, nakukuriputan siya sa sarili niya hanggat namatay na siya, na din makataam sa kababayan niya na kaniyan ka, bapya ko milunti ka na tilapia na doon makakangatigin na kanuhun yan siya pira ka malerga, na doon din nagisumano siya. Dan yan kasawit iso tamok yan. So, dapat po natin gamitin ang anumang ipinagkaloob sa atin ng Allah ayon sa tama na ikalulugod niya. Lahat po ng mga biyayan ipinagkaloob sa atin ng Allah, tatanungin ng bawat isa sa atin. May aya sa Quran na kung saan nabanggit na yawma idin satus'aluna yawma idin bin na'im. Katotohanan ang Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom, itatanong niya sa inyo ano man ang katiting na biyaya na ipinagkaloob niya sa inyo. Bumaba itong talata na ito nung si Propeta Muhammad, nagugutom siya, kasama niya si Abu Bakar at saka si Umar, kumain sila ng tamar at saka tubig. Nung nakain niya, naiyak-iyak si Propeta Muhammad at sinabi niya, binanggit niya yung aya ng talata. Katotohanan ang mga biyayang ito, ang tubig na ito, ang pagkain na ito, itatanong sa atin ng Allah, paano natin ito ginamit. Ano pa kaya kung mga tao na ang dami pero ginamit nila ng israf? Magpakain po tayo, gawin natin ang anong dapat sa ikalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang panghuli po ay ang hadith na kung saan an jismihi fima abla, saan mo ginamit ang katawan mo. Macho-macho ka dyan, pre. Sige, saan mo yung ginamit yung pagmamacho mo? Para pang-akit sa mga kababaihan? Ha? Linlangin mo ang mga kababaihan? Magbabayad ka sa araw ng paghukom sa mga taong niloko mo. Ikaw na sister na nagpapaka-sexy, gumagamit ng mga lipo o ano man na pang-sexy nila, ini-injectionan pa yung mga labi nila para maging katulad daw ng labi ni, sino ba yung babaeng yun? Si Julia Roberts ba yun? Hindi ko alam. Basta si Kwan Angelina Jolie. Tapos saan mo ginamit? Nakikigaya ka na rin sa mga kufar? Saan mo ginamit ang pangangatawan mo? Yung lakas mo, ginamit mo to sa Allah? Ginamit mo nung nag-umra ka, nag-hajj ka, nagtulong sa kapwa-tao, sa magulang, sa asawa, sa pamilya? Yung lakas na mayroon ka, saan mo ito ginamit? Yung pangangatawan mo. Mga kapatid, itatanong sa atin yan sa araw ng paghukom. May mga tao na binigyan ng magandang pangangatawan, pero sinira nila. Bakit? Binago nila. Normal na kung anong binigay sa iyo ng magandang pangangatawan mo, and you look beautiful, and you look handsome on this, because Allah subhanahu wa ta'ala is the one who perfected you and created you in that way, but later on, you are not contented and you change the figure of your body. May mga tao na naglalaypo, may mga tao na hindi makontento, binabago nila ang katawan nila. Ang katawan mo, bro, sister, pag-aari yan ng iyong tagapaglikha. At yan na ipinagkatiwala sa iyo na gamitin yan sa tama na ikalulugod niya. Pero saan mo ginamit? Pakitang tao? Bakit hindi ka makontento? Binago mo? Paano pa kaya yung mga tao na nagtatransform ng sex organ? Waliyaudu billah. Astaghfirullah wa atubu ilay. Mga tao na gustong mawala ang matres o gustong magkaroon ng matres. Nilika ka ng Allah na ganun. Tapos babaguhin mo, hindi ka makontento. Nasaan ang hustisya ng iyong Panginoon? Mga kapatid, wallahi, sumusumpa ako sa Allah. Itong ating pangangatawan, saan natin ginamit? Mashallah, napakabuti ang isang tao na ang kanyang lakas ay ginamit niya para sa Allah. Tumulong sa kapwa-tao. Inalay niya ang buhay niya para sa Allah. So sana po ang apat na ito na nabanggit ay ito ay maging agimat sa atin na alamin mo, alamin ko, itong apat na ito ay itatanong sa atin sa araw ng paghukom. Saan natin ginamit? Paano natin ginamit? Paano natin kinuha?
Ang buhay natin, paano mo ginamit ang buhay mo? Saan mo ginamit at para saan? Ganon din ang kaalaman mo sa Islam. Saan mo ginamit? Paano mo ginamit? Paano mo itinuro? Totoo ba na makatotohanan na para sa Allah? Ganon din ang iyong yaman na ipinagkaloob sa iyo ng Allah bilang biyaya at tiwala. Saan mo to iginamit? Saan mo kinuha? At paano mo to ibinigay sa mga tao? At ganon din ang iyong pangangatawan na ito'y tiwala sa iyo ng Allah. Ito ba ay iginamit mo sa ikalulugod ng Allah? Tinakpan mo ba ang aura mo para sa Allah? Yung mga iba dyan, ipinapakita na nila ang kanilang aura. Ipinapakita na nila ang kanilang mga ipinagbabawal. So, astaghfirullah, kapatid, mahiya ka sa Allah. Katakutan mo ang Allah. Oo, ang Allah ay mapagpatawad. Pero alamin mo, innallaha syadidul iqab. Mapagpatawad ang Allah at mahabagin, pero siya rin ay matindi at masidhi magparusa sa mga taong swail, tumalikod, at sinunod si Satanas at sarili, at lalo na mga tao na hindi napatawad ng Allah. Allahumma gfir lana wa tub alayna wa liwalidina wa lisairil muslimina fi kulli makan. Mga kapatid, nawa patawarin tayo ng Allah sa ating mga pagkakasala at ating mga pagkukulang. Tanggapin niya tayo sa kanyang paraiso. Allahumma amin, sa buhay na walang hanggan. Hanggang sa muli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.